Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Tugang maray na aga po sa Indo ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa tuyang barata o lado nasyonal, 50 mga estudyante gikanda sa pandudukot nakadulag. Palasyo kan Malacanang pinagbaliwalaan na pangapunan ni Vice President Sara Duterte kay President Bongbong Marcos na magpasairarom sa sarong drug test. Lalo nga mga pulis na sangkot sa panglulugos duman sa Cavite na dakop na. Ex-Vice President Duterte nasa maray pala na kamugtakan, sabi ni Sara Duterte. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, raid notice gikan sa Interpol, pinag-agad kan pausisi laban kay Harry Duque. 20 mga Pilipino seafarers nadako pa sa Nigeria kasunod kan na nakumpiska na 20 kilo nin mga sira. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal o lado national lakson na solaminting testimonya ni Bunuan ang pwedeng mag-leak kibersamin sa flood control. DILG inimbestigan ng subot 400 na mga GB data breach. Yan mga headlines kan mga bareta, ana mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang duwat marhay na aga po sa Indo ako po si Junel Cuba.
Detalyes na gidakan mga barata inuton niya to anda barata sa kamugtakan kan na panahon luminaog na sa Philippine Area of Responsibility OPAR ang sarong low pressure area LPA na makukuha sa sirangan na party kan Mindanao kana nakalisa na Domingo kasudmang pagkaaga. Iyan basado yan sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa saindang advisory ipinagpahig kanahin siya na ang LPA makukuha sa distansyang 845 kilometros kan sirangan northeastern Mindanao asin may langkaw asin dakula ang posibilidad na ma-develop bilang sarong tropical depression sa laog kan 24 oras. Kapag naging tropical depression niya, paapangaranan na Berbina basado man sa forecast track pinaglalauman na maapektaran kana nasambit ng bagyo ang kadaklan sa mga lugar kan Visayas asin Southern Luzon. Pag sinabing Southern Luzon, kabali ang Bicol region. Digdi pinapaingat ang gabos sa posibleng darakan na uran asin man pagkakaigwanin ba asin pwedeng pagkakaigwa nin landslide. Sa tuyang detalyes ngunyan kan sa tuya ng mga barata sa lado nasyonal. Sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagpanuwas na nin raid notice ang Interpol laban man kay Ronaldin Baterna, Corporate Secretary kan Philippine Offshore Gaming Operation na Pugo Firm Lucky South 99 basado sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Sinabi ni PAOCC spokesperson na Winston Casillo sa sarong kapiyan na duman sa party mismo sa Quezon na pinaggibong press conference kasudma na naresibikan na Pilipinas ang raid notice kan Oktubre 13 asin ipinasa sa saindang opisina kan nakalis na simana kay banan man ang raid notice si Cassandra Casi Leong representative kanda Lucky South 99 na huring na trace duman sa Japan. Ang duwang opisyal may arrested warrant parman sa qualified human trafficking kasumpay kan subot scam hub kanda Lucky South 99 Purak, Pampanga kung sa nakaligtas ang 158 mga foreign na employees matapos na mahiling asin madiscovery ang mga ebidensya ng torture, kidnapping asin man sex trafficking. Si Gunman Kikasyo makikipag ulay sinda ang grupo kan PAOCC sa Department of Justice asin man National Bureau of Investigation tangani man na makipagtabangan sa saindang foreign counterparts para sa pagdakop ki Baterna asin man kiong. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan barata sa lado nasyonal, pinagsayuman kan Sandigan Bayan 5th Division ang kagadan kan 7 mga opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH na suspendyon o ibasura ang sa mga arrest warrant kasumpay kan support flood control scam duman sa party kan Oriental Mindoro basado sa petisyon kan Lim in Yutatsukusi na digdi kinaka representar ka na mga opisyal na sinda Jenny Ryan Altia, Robin Santos Jr., Dominic Serrano, Montrexis Tamayo, Joliet Calvo, Dennis Abagun, asin na Lerma Kaiko na gabos violation sa due process na pagkaka-file kada sambit ng kaso kan Office on the Ombudsman kabali sa inot na bats kan mga kaso and sinasabing congressman kana ako Bicol Party List na si Saldico asin ang Board of Director kana Sunwest Incorporated na subot pagsasadiri niko na may pagkasabot sa mga proyekto kana mag-agom na Tubig River Flood Control Project na nagkakantidad na 289.5 milyones pesos. Ang kaso may relasyon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019 as in malversation of public funds through falsification of public document
documents basado man sa finding kan Independence Commission for Infrastructure ICI na sinasabing substandard ang ginamit na mga materialis aron kan steel sheet files ipinagpahig man kan DPWH official na ongoing pa ana sambit ng proyekto asin da ipadapat tapuson ang konklusyon kan distroso sa lado kan gobyerno alagad nanindugan na ang ombudsman na substandard asin da ikumpleto ana sambit ng proyekto and parting ini pinag-aprobaran kan Sandigan Bayan na mayo nin legal na merito ang petisyon kan pitong DPWH official ninuli kani ipapasunod ang sinasabing warrant of arrest laban sa pitong DPWH official basado man sa Ombudsman ni Sus Crispin Boying Rimulya na pinagsugo ang mga autoridad na ipasunod tulos-tulos ang nasambit ng warrant of arrest. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal sa presenting nasa heightened alert ngunyan and bilog na opisina kan Bureau of Immigration BI matapos ang naging pag-issue kan mga warrant of arrest laban man kay dating Congressman Ako Bicol na si Saldico asin 17 na iba pa na iyoan subuot sangkot sa mga anomaliyang flood control project sa laog kanasyon sa pahayag pinagkumpirmar kanda BI nagabus na pangaran kan mga akusado ang presente ng encoded sa database kan nasambit ng ahensya kun inkasumanda for baranda kan mga persona na ini na maglayas asin magluwas asin maglaog gikan sa ibang nasyon sa mga aeropuerto o mga pantalan. Sigun pa man sa Immigration Commissioner na si Jewel Biado tulos na makikipag-ulay anda sa indang opisina sa parte mismo kan opisina kan Philippine National Police PNP kung in kaso may madako pa ang mga niya na nagbabalak na magluwas sa Pilipinas para sa buot sa lawful asin maray na pagpresenta kana nasambit na mga waranta mantang nagluluwas manda sa indang investigasyon na apat sa nasambit na mga akusado nasa listahan may mga warrant of arrest anda sa presente nasa ibang nasyon na kabali na digdi sinda Department of Public Works and Highways DPWH Officer in Charge Planning and Designing Division Chief Montrexis Tamayo na huring namataan duman sa parte mismo kan Qatar Sunwise Incorporated President and Board Chairman Aderna Angelina Alcazar na huli man na nahiling duman sa Australia asin na Sunwise Incorporated Treasurer Cesar Buenaventura nasa presente yaon duman sa United Arab Emirates. Huring lokasyon man na nai-record sa naging paglayas ni Ku iyo ang nasyon kan Japan kung sain siya nagbalik ni na Europa sa paagiman kan aeropuerto asin paglayog duman sa parte mismo kan China kanakalis na aldaw kan Webes sinigurman kan BI na nagdadanay ang sa indang close interagency coordination sa indang mga foreign counterparts asin iba pang mga autoridad tanganing masiguro na dai makakadulag ang nasambit ng mga akusado ang sa indang pagkakasala sa ley asin pananagutan sa mga namamanwaan na mga Pilipino. Iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pa kitang unyanda sa lado nasyonal. Iniimbestigahan kan Department of Interior and Local Government DILG ang inot na data breach nasa indang internal system matapos ang aligasyon kan Cybersecurity Advocacy Group kan Deepweb Connect sa sarong Hacktivist Group ang nakapag-infiltrate sa parte mismo kan network kan ahensya asin exfiltrate subuot ka na abuton sa 400 na mga gigabytes na mga sensitive na mga data kan gobyerno basado sa DILG nagsasagibunan ni na verifikasyon ang sa indang technical teams kabali na ang mga government cybersecurity units
asin na sinasabing nagdadanay na stable Ancora services sa saindang panginot na pag-iimbestigar. Nag-activate naman ang mga ahensya kan containment asin security protocols mantang nagpapadagos ang ginigibong investigasyon. Inagad ngunyan kan DILG sa publiko na dahil na maniwala sa mga verified posts mantang mayo pa nin official na resulta kan sa indang ginigibong investigasyon. Mayo pa maninpayag ang Department of Information and Communication Technology DICT kasumpay kinasambit ng pahayag sa sarong Facebook ipinagpahig kan Deep Web Connect na unhacktivist group na Number Happy Gulaki nagpaluwas ka na subuot patunay arog ka na screenshot kabali na ang ladawan na nagpapailing may access ang grupo sa parte kan DILG SQL interface. Segun sa initial review and nasambit ng grupo sa database na hiling na pinagagamit para man sa Gender Development o GAD Document Management System na naglalaman ni naabuton sa 113,000 records arog kan internal reports, government templates, budget documents asin iba pang administrative files gabusubuot mga ladawan na aktwal asin bakong days sa naman kan nasambit ng data. Pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal ipinagapayag ni President pro tempore Pampilo Lacson na ang testimonya ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan ang pwedeng magtaunin na doon kan direktang implikasyon sa subuot pagkakasangkot ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nagdadakula sa flood control iskandal kung sa ining kaso magbalik ni sa Pilipinas. Si Bunuan sa sarong payag tinawan doon ni Lacson na ang mga aligasyon laban man kay Bersamin an sa presente nakabase naman sa mga threefold hearsay basado sa iya and report na si Bersamin subuot ang nagkapot ka na 52 bilyones pesos na insertion na nakapalaman man sa pahayag kan dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo basado sa istorya subuot ni dating DepEd Undersecretary Traig Olaivar na nagsasabing nadangog kani ang pag-uurolay ninda Bunuan asin man Bersamin tinawan doon ni Lacson na ang sulaminting makakapagdul nin direktang testimonya laban kay Bersamin iyo si Bunuan sa naman si Bernardo ang subuot nagkapot kan distribution kan 50 billion pesos na kickback gikan sa haros 100 bilyones pesos na fund insertions sa 2025 national budget basado sa nainot na expose ni Lacson. Magigiromduman na nag-ali si Bunuan sa Pilipinas matapos na ini ang magbutas sa DPWH mantang mainit ang issue na sa Estados Unidos sa subot iningunyan matapos mag-agi duman sa Taiwan kabalian sa iyang agom para man sa medical procedure. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Naglubog ang nagkapirang pulgada ang asphalted Cable Road duman sa parte kan Peña Blanca sa Cagayan kanda sudma Nobyembre 23 matapos na maglumoy ang daga sa irarom bunga naman kanagkapirang aldaw na mayo ni pundo na pagbulos kan oranda bunga kan Shareline asin na Northeast Monsoon basado yan kay Peña Blanca Information Office nagpuo na ana tinampo na magkaigwanin mga gataka iyan
sa partikan Kauriana antis dagos na nga naglubog ang gilid kan na tinampo bandang alas 9 nin pagkaaga kasudma ninuli kani isinara ang partikan tinampo ni nagkaperang oras nagpatadid gunyan ang lokal na gobyerno sa mga residentes asin motorista na iwasan na magbiyahe sa lugar sa kunang may mayo pa ni na mga bagong abiso. Alagad digdi tulos man nagpadara nin dump truck ang public works asin mga local official na nagbulos nin graba bilang temporaryong solusyon tanganing makaagi ang one lane traffic sa nasambit ng lugar. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, red notice gikan man sa Interpol, hinagad kan PAOCC laban kay Hariduki. Naghagad na ni na raid notice gikan sa International Criminal Police Organization Interpol ang Presidential Anti-Organized Crime Commission PAOCC parman kay dating Presidential Spokesperson Hariduki. Tinawan do ni Winston Castillo ang tagapagtaram kan PAOCC na may pagkasapot sa human trafficking. Kanda Mayo 15, 2025 nagpaluwas ang Angeles City Regional Trial Court branch 118 nin aris warrant laban sa 50 katao kabali si Rookie asin na Lucky South 99 representative kan Sandra Ong. Ang mga ini nasangkot sa human trafficking na konektado sa Lucky South 99 sa sarong Philippine Offshore Gaming Company na ni-raid kan mga autoridad kan Hunyo 5, 2024. An Interpol raid notice hinagad kan Law Enforcement Agency sa Interpol member countries parman mahanap asin madako pa ang tao na may nakabinbin ng mga extradition, surrender o ini kapariyo kan legal na mga aksyon o kaypuan ng dakopon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang nagbabaga pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa satuya pang barata sa lado nasyonal, Ana palasyo kan na Malacanang pinagabaliwala ana kaagadan ni BP Sara Duterte na magpasairarom sa drug test si President Bongbong Marcos. Pinagbaliwala lang kan Malacanang ang pangapuda ni Vice President Sara Duterte na magpasairarom sa drug test si President Ferdinand Marcos Jr. basado sa Palace Press Officer Claire Castro na maging si dating Presidente Rodrigo Duterte anday nagpatol sa parehas na kaagadan kan na anum na taon na pagkakaigwa kanda pagtukaw kani bilang dating presidente kan nasyon. Dagdag pa kani na sinabi kay ito ni dating presidential spokesperson Hariduki na daifiding suguon ang presidente kan nasyon na magpasairarom sa sarong drug test magigirumduman kan Agosto 2018. Kanda ibinasura ni Rocky ang pangapudan ni dating senador Antonio Trillanes Deport na magpasairarom si Duterte kay banan ang bilog na pamilya kani sa drug test. Anasambit ng pangapudan matapos na ako ni Duterte na ini nagagamit nin marijuana para man magdanay na perming mata sa presente ang pinagbawi man kana nasambit ng dating presidente na si Rodrigo Duterte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakita sa lado nasyonal. Pega inkaminar ngunyad ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ana mga hobi na mga abogado na magtrabaho para man sa investigative body. Ninuli man ka na pagdakol kan mga kaso ni na korupsyon. Ginebo ni Rimulya ana pangapudan mantang an sa iyang opisina nagsasagibo manin investigasyon sa mga personalidad na may relasyon sa iskandalo sa flood control project.
kinakaipuan kana Office on the Ombudsman anda cool na mga tawan ninhuli kana paglaog kana mga nasambit na mga kaso anda pagpuon kana magsampa ni na kaso kasumpay ka na iskandalo sa korupsyon sa flood control sa anti-graft court sa Sandigan Bayan. Alagad tinawan do ni Remulla na ini puon pa sa naman. Sinabi ni Remulla na pwedeng digdi kay puan pang dagdagan ang 7 dibisyon na sa presente nagdadanay sa laog mismo kan Sandigan Bayan ninuli man kan pagdakol ka na sambit na mga kaso nagsampa ang ombudsman kan na nagtalikod na Martes kan inot na bats kan mga kaso laban ki dating Ako Bicol Congressman Elizalde o Saldico asin nagkaperang dating mga opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWS. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal pig tuyaw ni Senador Rodante Marcolita ana 800% na paglangkaw kan sinasabing confidential fund kan Department of Justice kan 2025. Gusto ni Marcolita na ang parte kan 2026 DOJ confidential fund ana i-realign imbisa sa Office of Alternative Dispute Resolution. Ipinaliwanag ni Senate Finance Committee Chairman Cherwin Gatchalian na ang pundo para makatabang sa investigasyon kan DOJ sa manlain-lain ng mga nasambit ng kaso. Sering man tinawando ni Marcolita na ang dakulang paglangkaw and nag-abot antis na mag-arab-adab ang iskandalo sa pagkontrol sa nasambit ng baha. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahayag ka na Appeals Chamber kan International Criminal Court ICC ka nagtalikod na aldaw na magdidesisyon ini sa apila kan temporaryong pagpapalibre ki dating President kan Pilipinas na si Rodrigo Duterte ngunya na bulan sa kasuguan kana pag-schedule na ipinagpaliwas ka nakalis na aldaw. Sinabi kan Appeals Chamber na iatod ninda anhatol sa apila ka na kampo ni Duterte para man sa iyang temporaryong pagpapalibre sa pizza 28 kada bulan kana Nobyembre alas 10:11 na pagkaga pinagsayuman kan pre-trial chamber 1 kana ICC ang kaagadan ni Duterte parman sa temporaryong pagpapalibre kan September 26 nagsampa nin apelasyon ang depensa kan Oktubre 14 mantang pariho na nagapahayag ang prosecution asin ang mga biktima kan October 21 sa inot na parte kan bulan na ini pinag-inkaminar kan ICC Office of the Prosecutor and Appeal Chamber na digdi padanayon na nakakulong si Duterte asin digdi nagpahayag na dai nagtrayumpo ang depensa na magbugtak nin anuman na legal makatotohanan asin pagkakasala sa orihinal na desisyon na magdanay siya sa kustodiya o nakakulong. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. O sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, si Amy Marcos nagpahayag na sinasabi kaniya na subuot binatikos ni First Lady Lisa Aranita Marcos ana pagkuriyat kan Peking Barata kan nakalis na aldaw kasunod kan aligasyon na siya asin si Presidente Ferdinand Marcos Jr. anda nagagamit subuot kan illegal na droga. Sa pahayag kanda po sa Facebook asin na
Instagram tinawan doon kan na First Lady ana mga ladawan kan sa iyang pagkikipag-ulay sa mga dayuhan ng mga filmmakers sa parte mismo kada Pilipinas. Pasuba na sinabi kani, welcome to entertainment. Tinawana ni Pinoy style only in the Philippines. Ana nasambit na nga bagay nagparti asin nagapahayag man si Aranita Marcos ni na ladawan na picking quote na ipinagasasabi na sa iyang relasyon nin aligasyon ni Senatora Aimee Marcos asin digdi puro da fake news ang sinasabi ka na sambit ng Senadora sinitaman ka na Palace Praise Officer na si Claire Castro ang picking art card asin bako na arog kayan ang ugali ka na First Lady basado ki Castro inapod kaning and desperate move an aligasyon ni Senadora asin mayo pang balak an administrasyon na magsampa nin kaso. Binanggit kaniya na haloy na subot na napatunayan na bakong totoo ang nasambit ng mga aligasyon. Mga barata kita sa luwas ka nasyon pagkatapos po nin pagirumdum. Matugang ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa tuyang barata ngunyan sa lado lokal. Ana Albay Police nagasampa na nin warrant of arrest o nag-issue na nin warrant of arrest sa harungkan na saro sa mga personalidad na sangkot sa issue kan flood control project. Iyan duman sa parte mismo kan probinsya kan Albay paluwas na asin nagasampa na ni warrant of arrest ang Albay Police laban man ki dating Department of Public Works and Highways DPWH Bureau of Maintenance Director Jenny Ryan Alaurin Altia matapos na ini masangkot an sa iyang pangaranda sa listahan kan mga ipinapahanap ngunyan sa mga autoridad na naatubang ning kasong may pagkaaramba sa korupsyon, kickback, kasumpay sa mga maanumaliyang flood control project sa Laog Kanda, Pilipinas. Basado ki Daraga Municipal Police Station isinampa ninda o file na anda warrant sa saro sa mga harung ni Altia duman sa barangay Kanda Tagas sa Daraga kung sa mayo sindang inabutan na personalidad asin tutubudan ana magagom asin ina ni Altisa an sa presente yao na duman sa parte kan Metro Manila nagtatago-tago subot an warrant of arrest laban ki Altia pinag-issue kan 6th Division kan Sandigan Bayan kan Nobyembre 21 na naglalaman kan mga pagbalga kan Article 217 asin Article 172 Section 4 kan Revised Penal Code o mga reklamong malversation of public funds through falsification of public documents. Mantang dagdag pa digdi ana na tubang si Altisa ninsuway na kasong pagbalga sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act asin saruman sa kabali sa listahan kan mga pinag-issuean in hold departure order HDO kan Bureau of Immigration BI. Si Altisa arog ni Saldico kan Ako Bicol Party List nagtatago na sa kamot kan mga autoridad. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Posher kan illegal na droga duman sa Kanaman asin sa Pamplona na adakop sa bypass operation. Boyet Padere sa detalye. Yatbo. Sa iba pa kitang detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal ang klase sa gabus na grado kan pampubliko asin man na pribadong eskwelahan duman sa albay suspendido ngunya na aldaw ninuli man kan na matinding pagbagunas kan oran bunga naman kan na low pressure area asin man na shear line ini anda sinasabing pinaglalauman na makakamati ni matinding pag-uran asina nagaabot sa 50 to 100 mm sa parte mismo kan na probinsya kan Albay. Ngunya na aldaw Nobyembre 24 bunga kan low pressure area LPE asin man shear line basado sa Weather Advisory number 14 na pinagpaluwas kan pag-asa ngunya sigon sa pag-asa, pwedeng makamati ni na pagbu ni daga asin lahar flu, sering man river swelling and gabus na mga anunsyo and lokal na gobyerno kan Albay asin Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Albay Public Safety and Emergency Management Office, PDRRMC, APSIMO na mayo nin na laoga sa gabus na grado sa anuman ang mga pampubliko asin pribadong eskwelahan duman mismo sa probinsya kan Albay ngunya na aldaw pagirumdum kan PDRRMC APSIMO sa publiko na maghigpit asin ipinagpapangalad ang pag-agi kan mga lulunadan o tao sering man mga parasira asin na paglangoy sa mga sinasabing bahang mga salog mantang gabus na city municipality asin barangay disaster risk reduction and management council inabisuan na magpreparar asin padagos na magmonitor kan sa inda mga lugar urog na itong nakakamati nin mga pagbaha, lahar flu, landslide asin ipasunod ang pag-ibakwar kung ini ang kinakaipuhan na nagibuhon. Alikanta ang linya kan mga pag-iriba sa luwas, pusir kan illegal na droga duman sa Kanaman asin Pamplona, nadakop sa bypass operation. Boyet Paderes sa detalye. Dakop kan mga autoridad ang duwang pusir sa kinibong bypass operation sa magkasuhay na lugar kan nakaaging aldaw. Inot yan sa Pamplona, Camarines, alas 10:15 sa Barangay Batang. Ang grupo ni Police Captain Monica San Juan ang ginakupan sarong may alias sa JR uli sa pagbabakal ng Shabu sa sarong police asset sarong sa say na may daw tutubulan Shabu na recovery samantalang yan sa Kalaban, Camarines sarong ilalaki nagpabakal ng droga o sa sarong police alas 3 agon tulong man sa sharing Shabu ang na-recover igli. Nabawi ang 500 pesos na ginamit na bypass money. Ang mga ini parehong silangatan yung magkakanigong kaso o ang pagbaygar sa RA 9165. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal sa padagos na pagatud nin libreng serbisyo o tabang sa parte ka na salud ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte ang Barangay San Juan National High School. Iyo ang pinagapunterya kaning dumananda isinagibo ang medical mission kay bahan ang dental clinic on wheels laboratory express asin libreng wifi access gamit ang Starlink sa tabang kan mga programang ini mas lalong natawan ni na pagkakataon na makapag-check up makapag-abot ning ngipon asin laboratory services ang mga residente sa kana nasambit ng lugar sering man mga estudyante pati naman ang mga paratukbo mantang natawan man ni marikas na akses sa lado kan internet padagos anda paglapigot ngunyan kana mag-aramang Villafuerte sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin banda ni Congressman Migs Villafuerte sa arog kaning klase nin serbisyo asin iba pa nga mga paagi asin na iyan madara sa mga eskwelahan asin mga barangay sa kada distrito digdi sa parte mismo kada probinsya kada Camarines Sur. Tulos man na pinagapadarahan ni
mga inom na tubig anda mga residentes kanda banwaan kan Bilaur Camarines Sur tanganing maipnuan an sa indang pangangaipo sa pagkulang-kulang nin tubig sa nasambit na lugar. Ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinapamayuan ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man Congressman Mix Villafuerte, dain nagduwa-duwa tangani man natabangan ang pangangaipo kan mga residente sa Banwaan kan Bilaur Camarines Sur sa pagkulang-kulang kan may inom na tubig tulos na pinagapadara kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan mag-aramang Villafuerte ang potable water on wheels na kung sa ina nagagamit kan pinagaapod na air to water technology na kapagatud nin tabang sa malinig asin ligtas na inumo na tubig sa mga taga-barangay kan Alingbuyog duman sa Banwaan kan Bilaur Camarines Sur. Importante ni urog na sa panahon asin lugar na limitado ang access kan potable water padagos man ang naging dadara asin padagos na dadarawon ang araw karing mga serbisyo sa iba pang mga barangay tanganing makapagdul nin libreng inom na tubig sa mga residente sa inman na lugar sa probinsya kan Camarines Sur. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga estudyante sa Camarines Sur patiribayan sa Quizbay kan DNR ngunya na Environmental Month. Daryl Banyas sa detalye. Naglalaban-laban ang mga estudyante gikan sa elementary at sekundarya sa ginibong Eagle Quizbay kan Department of Environment and Natural Resources Penro Camarines Sur na pigibo dyan sa Digital Transformation Center sa Kadlan Pili. Maabot sa 65 mga jóvenes ang nagpartisipa sa provincial level kan sinambit ng aktibidad para rehas nagtaokan sa ilang pinakamatibay na kaaraman ang dambang estudyante para man masimbag ang mga hapot na nakasentro sa kapalibutan asin pagmantinir kaini ng gana bilang first placer sa elementary category and grade 6 student na si Eric Nathan Calatrava kan Ateneo Dinaga matapos magpailing kan sa iyang tibay na pag-intindi sa mga isyong pangkapalibutan. Nagpuli ini ng 3,000 pesos gikan sa DNR asin karagdagan na 3,000 pesos asin man scholarship hali sa gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Elry Villafuerte. Nakawikaw man kan Naga City Montessori ani kaduang pwesto na may premyong 4,000 pesos gikan sa ahensya asin provincial government mantang ang ikatulong pwesto na ako aman kay representante kan Goa Central School na may premyong 10,000 pesos atin parehas makaka-receive ng scholarship hali sa gobyerno probinsyal. Sa dalagan kan kompetisyon, mati antibay kan mga kaakian, mantang bulanos ang suporta kan mga kamagurangan, nagikan pa sa manailain na Banwaan. Para sa mga paratukdo, dakulang tabang ang siring na kompetisyon, ninulit ang mata o ininin mas mahiwas na kaaraman sa mga jóvenes, dapit sa kapalibutan, konserbasyon, asin man resources naturales, siring man mga isyong inaatubang kan kalikasan. Sabi sa informasyon na importanteng parte ang Eagle Quiz sa programang pangkalibutan kan DNR Bicol na nagpunta kan taon 1990 tangarig na maing kaminar ang mga jóvenes na mahilig sa science asin maging muklat sa pag-ataman kan ecosystem asin man environment. Sa loob ka nalawig na panahon, mantiniduin ang highlight ka National Environmental Awareness Month asin bukas sa mga grade 6 asin ng grade 10 students gikan sa 6 na probinsya kan Kabikulan. Dagdag na balita sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, standby tabi Ed Saliba. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 32 anyos na lalaki timbog sa isinagibong drug by bus operation dumaan sa Banwaan kan Sipukot Camarines Sur. Matrayumpong na isagibo ang sarong drug by bus operation sa barangay kan Impig Sipukot Camarines Sur kan mga miyembros kan Sipukot Municipal Police Station sa irarom kan supervisyon ni Police Major Antonio Pier.
Jr. ang acting chief of police kan sinambit ng Banwan. Iyan sa pakikipag-ulay man sa PDEA Regional Office No. 5, nagresulta ini sa pagkakadakop kan 32 anyos na lalaki na pinagtutubdan embulto sa pagbariwas kan ipinagpapangalad na droga sa nasambit ng operasyon sarong pulis. Ang nagserming pusher buyer kay banan ang sarong confidential informant CI. Ang nakabakal gikan sa suspect ng sarong head-sealed transparent plastic sachet na may laman ninda puting kristal na substance na pinagtutubran shabu karibay kan 500 pesos na drug by basa money nadakop ang suspect asin kakasuhan ini nasa kustodiyang unyan kan Sipukot Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon na atubang siya sa kasong pagbalga sa Section 5 asin Section 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal o minabot sa sobra sa sanggatus na mga dating mga rebelde at sin na taga-suporta kan CPP, NPA, NDF unformal na taralikod sa Communist Terrorist Group asin nagsumpa sa katapatan sa lado man kan na gobyerno kana nakalis na aldaw kana Sabado. Iyan sa tao man kan ceremonial withdrawal asin Alliance for the CPP, NPA, NDF asin man reintegration of former rebels sa gobyerno duman sa parte kan na probinsya kan na Sorsogon, partikular na sa Sorsogon na Provincial Gymnasium. Ang pagsuko kan na sobra sa sanggatus na mga rebeldi pinagagibo duman sa parte mismo kan na probinsya kan na Sorsogon. Parte ini kan pinagsasabing whole of nation approach kan gobyerno katabang ang gobyerno probinsyal kan na Sorsogon nakaresibi ang mga former rebel FR ni na financial assistance gikan sa parte kan na Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Apwera kayan igwanin na transformation program na kung sa ina nagtataonin benepisyo para man sa FR arog kan local amnesty tabang pinansyal kabilugan na bagas sa grocery paharong asin banda sa sainda mismong pagpapabulong, psychological support asin iba pang reintegration assistance sa tabang kan suporta kan manlaila ng mga ahensya arog kan na PNP, AFP, DILG, DOL asin TISDA patin iba pang ahensya kan gobyerno natapos ada sambit ng programa sa pagperma kan Oath of Alliance bilang simbolo kana sa indang formal na pagtalikod sa Communist Terrorist Group o sa New People's Army NPA sa pagkakaigwaman nin pagtangkuros o pagkugos sa katuninungan asin pag-asenso para man sa lado kan komunidad. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal tulos na namatian kanda mga parabakal anda paglangkaw kan presyo kan panginot na gulay sa mga saod matapos man ang pagtama kan Super Typhoon Uwan na nagbunga kan matinding distroso sa parte mismo kan mga parauma sa Rion Bicol basado sa pinakauring monitoring sa Naga City People's Mall o Naga City Public Market haros triple ang pinaglangkaw kan presyo kan Baguio beans gikan sa sanggatus ang kada kilo kan nagtalikod na mga aldaw ngunyan puminakol na ini sa 330 pesos ang kada kilo. Naglangkaw naman ni dakula ang presyo kan talong pagaling 60 pesos ini 170 pesos na ang kada kilo. Sa pagbisita mismo sa Naga City Public Market
digdi na pagarman ang kakadikit sa naman na paninda sa mga pwesto kan gulayon, indikasyon subuot na nagkukulang-kulang unyan asin nagdidikit ang supply gikan sa mga lugar na grabing naapektaran kana sambit ng bagyo. Basado sa mga paratinda, posibleng magdanay na langkaw ang presyo kang gulay sagkod ng sa mga masudod na mga simana. Ninulit na dai pasubot na kakabangon ang mga parauma sa hiwas kan distrusong pinagwalat kan na bagyo. Naglalauman ang mga parabakal na tulos na maibabalik sa normal ang bulos kan supply, tangani man na magbaba naman ang presyo kani. Mantang siniguro kan Department of Agriculture padagos nindang pinagbabantayan ang sitwasyon. Basado kay Earl Vincent Bigas, ang Regional Rice Program Focal Person kan Department of Agriculture Bicol, opisina yaon dyan sa San Agustin, Pili Camarines Sur, nakipag-ulay anasambit ng ahensya sa mga farmer groups asin supplier tangani man na digdi mas lalong mapausbong asin mapakusog ang supply, mapababa ang presyo kan gulay sa Riyon Bicol, lalong-lalo na madali na ang Kapaskuhan. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa satuyang pamayupag o sa satuya pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, pig numrahan kan Department of Tourism DOT Regional Office No. 5 ang 10 contingent na kabaliman sa 2025 past tourist sa maabot na pit sa 16 kan bulan kan Disyembre 2025 nagigibuhon duman sa parte mismo kan Regional Office kan DepEd sa parte mismo kan probinsya kan Albay. Ang mga listan kan 10 mga contingents na nakalaog sa elimination round asin magraralaban-laban para sa past tourist na kung saan ini ang mismo na inisyar kan Department of Education iyo ang sarong Bangi Dance Troupe duman sa Santo Domingo Albay, Tatak Kultura kan Camarines Norte, Dait Camarines Norte, tribong pagba Tiwi Albay, Parao Pastores, Pilar Sorsogon, Siringman, Pastores Divino Rostro, Tabaco City, Ignacio Dance Company, Ateneo Dinaga University, Bilin Calabanga Camarines Sur, Tabanginya Pastores, Santo Cristo Tabaco City, Malilipot Glimmer Pastores, Malilipot Albay, Dominican Dance Company, Santo Domingo Albay, Siringman, laog pa ang saro sa mga contingent nagigikan pa sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur, iyo ang CB SUA, Sipukot Performing Arts Ensibol sa Impig Sipukot Camarines Sur. Ana 10 mga contingent magraralaban-laban asin gigibon ang sindang pag-aarampangan sa maabot na pizza 16 kan bulan kan Disyembre 2025 duman sa Astrodome sa probinsya kan Albay. Sa satuya ngunyan na mga barata kita ngunyan sa luwas kan nasyon, sa satuyang barata ngunyan sa luwas kan nasyon, si US President Donald Trump kana Estados Unidos de Amerika and sinasabing nagtaunin deadline sa parte kana Ukraine. Tinauan ni United States President Donald Trump ni na deadline si Ukraine President Volodymyr Zelensky mantang abot na sa naman sa Nobyembre 27
o Thanksgiving Day sa parte kan Amerika para resibihon ang kontrobersyal na 28-point peace plan nilinaw ni Trump na daini ada pinal na offer o huring alok niya asin pinaglalauman kani na matatapos ang sinasabing gira sa pagultanan kan Ukraine asin bada ang Russia. Nagpahayag nin pagirumdum ang mga lider gikan man sa parte kan Europa, Canada asin Japan manungod sa isinusulong na 28-point peace plan kan US urog na ang subuot pagbabago kan teritoryo o ang ganad asin limitasyon sa bilang kan mga puwersa kan kusog kan Ukraine. Sering banda ana nasabing plano egwanin mga elemento na importante para sa saro asin makaustisyang haluyad na sinasabing katuninungan sa nasambit ng lugar. Nakatalaan na magkaigwanin pag-uurolay ang mga opisyal kana seguridad gikan sa Britain, France, Germany, US asin man Ukraine duman sa Geneva, Switzerland. Ngunya na si manat nangani man na tukaron ang nasambit ng urulay. Nagtauman nin payag si Zelensky sa iyang social media account na kaipuan ang katuninungan asin na digdi pinagtatawanin nin importansya ang mga paglalapigot ni Trump asin an sa iyang grupo sa obetong maibalik ang seguridad sa enterong Europa. Sa tuya ngunyanda na barata kita ngunyanda mga tugang sa kinabanda ni Karawat. Sa tuyang barata ngunyanda sa kinabanda ni Karawat o barata sa sports. Sa tuyang barata sa lado kan Karawat padagos ngunyanda ada pagiging positibo kan gilas positibo si Gilas sa Pilipinas sa big man kay Soto na dagos-dagos na ana sa iyang pag-recover gikan sa iyang interior cruciate ligament ACL injury asin dagos na nga makakabalik sa pagkawat sa lado kan basketball. Ana nasambit na nga payag mismo nga tinawan doon kana nasambit na nga higanting parakawat na Pilipino. Digdi sinasabi kana 7-footer on track an sa iyang pag kakaigwanin recovery matapos ang operasyon asin dagos na siyang nagsasabak sa simpleng pagpapraktis. Ngunya na si Mana nagibo kaning magkawat sa nagkaperang minuto dumana sa parte mismo kana sarong basketball court sa Pasig City kay banan ang nagkapera nga mga parakawat kan Gilas Pilipinas. Basado kisuto kung dagos-dagos na mamaraya ana sa iyang kamugtakan asin madali ang pagkakarecover posibleng makabalik na siya pag-abot kan bulan kan Enero sa masunod na taon sarong taon gikan pagkatapos na magkaigwasyan nin injury sa iyang bitis. Sa ngunyan day na muna siya tinutugutan na makipag kawat asin man mag-iba sa team practice limitado lang ana sa iya mismo nga kawat sa court dahil subot nawawaran ni na paglaom asin iritasyon sa sayang tuhod na saro sa mga pukus kan sa iyang rehabilitasyon. Ninhuli ka na presenting rehabilitasyon daimo na makakakawat ang Gilas Center sa inot na parte kan FIBA World Cup Asia qualifiers na mapuon sa masunod na simana. Sering man siniguro ni Soto na iibanan paman giraray ang grupo kan Gilas team sa iyang laban bilang pagpapailing nindakulang suporta. Ang atugang iyanan katiripudan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaun dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junal Cuba, mabalos po kan sa idong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin an bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata sigurado.
is Basta Bareta, Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, Sigurado. Alas 6:07. Alas 7:07. BBS. Basta Bareta, Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kita sa lado lokal, 20 pesos na kilo ka na bagas, padagos na mababakal sa NFA digdi sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Gobernador Elry Villafuerte nagtaunin na cash-ed para sa mga totally damaged digdi sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, nagapaluwas ni na abiso an PNP duman sa Banwaan ka na Pasakaw, Camarines Sur na mag-ingat ang mga motorista ni nuli ka na may depekto nga tinampo labot duman sa San Pedro sa Usaw, Camarines Sur. 2 trilyon na peso na March nakatalaan na isagibo sa maabot na simana digdi sa laog ka na siyudad ka na Naga. Sektor kan mga kababayan sa laog ka na siyudad nagtiripon para gibuhon an orientation seminar. 76,000 pesos na commodities ipinaabot kan DOH sa Tigawon na Camarines Sur. Siyudad kan na Iriga nakakuanin na bronze sa Seal of Protection. Iyan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tugang ako si Jonel Cuba sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal padagos na makakabakal nin 20 pesos na kada kilo kan bagas sa irarom kan binting bigas meron na programa
kada gobyerno sa paagiman kada Food Terminal Incorporated FTI anda publiko sa mga opisina kan National Food Authority NFA sa laog kan Camarines Norte asin man sa probinsya kan Camarines Sur. Basado sa NFA Camarines Sur, mas pinahiwas ang benepisyaryo kanasambit ng programa ninulit ta apwera sa mga parauma pwede naman na makabakal nin 20 pesos na kada kilo kan bagas ang mga senior citizen, solo parents, person with disability, PWDs, indigent household, kabali na ang 4-piece beneficiary sa mga parasira, mga jeepney asin tricycle driver. Kinakaipuan magdaralang nin ID sa pagpapasunod kan sinda kabali sa mga iniya sa nasambit na mga sektor pwedeng makabakal nin baratong bagas sa NFA Camarines Sur compound sa barangay kan Palestina Pili Camarines Sur sa NFA Camarines Sur compound sa Lagon na Dait Camarines Norte. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpaluwas nin abiso ang Kabusaw Municipal Police Station MPS duman sa Banwaan kan Kabusaw Camarines Sur na maging marigmat asin na maingat ang mga motorista asin bayahero na nagaagi sa parte kan barangay kan San Pedro sa nasambit ng Banwaan. Ninuli man sa sinkhole na nahiling sa parte mismo kan nasambit ng tinampo. Pagirumdum kan Kabusaw PNP ang mga motorista na maging marigmat sa saindang pagmamaniho, iwasan ang overspeeding asin day magmaniho na nakainom asin iwasan man ang overloading tanganing makaiwas sa anuman na aksidente sa tinampo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal, lalaki na may kasong 4 counts na istapa nadakop mayo nin piyansa. Buyet padere sa detalye. Kalabuso sa rong babae nga may kasong 4 counts of stapa yan sa Tigawon Camarines Sur kasudba. Ang suspect na rin ang pinaghahanap kan mga pulis na timing at alas 3 rin pagkapon sa isang barangay sa Tigawon Camarines Sur. Ang suspect na si Kili, 44 anyos, ang pinalasan ng warrant of arrest kan Korte o sinambit ng kaso. Sigon sa report, may pinagkukumin lang piyansa ang Korte para sa apat na kaso na sambit. Para sa listeners, pwede pa rin. BDS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakatalaan na isagibo ang 2 trillion peso march sa siyudad Canaga sa maabot na Nobyembre 29, 2025 sa pahayag ni Elmer Santo Domingo saro sa mga organizer kanasambit ng aktibidad. Sinabi kanina pinaglalao maninda na dakul na mga Bicolano ang makikisumaro sa 2 trillion peso march, tanganing makisumaro sa pagtutol sa korupsyon asin na pagdaraya sa nagkapirang mga proyekto na pinagpupunduan kanda gobyerno. Dagdag pa man ni Santo Domingo ang aktibidad parte kan sinang padagos na paglapikot na labanan ang korupsyon asin maisulong ang transparency asin accountability. Inot nang naisagibo sa parte kan Siyudad Canaga ang trillion peso march kan October 1, 2025 asin pinagpartisiparan kan mga estudyante gikan sa manlaylay ng mga universidad, mga grupo, asosasyon sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalles kan mga barata pagkitangunyad sa lado lokal na kisumaro sa mga importanteng pagtitiripon ang sektor kan mga kababayan na ginibo sa Naga City People's Council NCPC Empowerment Hall o beto kan sinambit ng aktibidad na maipreparar ang mga iniya sa ginigibong orientation seminar kan Metro Naga Chamber Commerce of Industries MNCC
DCI na aram na may mga programa ini na makakatabang sa mga kababaihan tanganing magkaigwa nin patas na oportunidad. Pinaglalauman na isasagibo an orientation seminar makakapagdul ini nin mga inspirasyon kaaraman sa mga kababaihan sa parte kan syudad asin maging dalan sa pagpapaasinso kan sa indang kakayahan na maabot ang sa indang mga pangiturugan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si sintang stakeholders nakatabang sa pagsulong kan populasyon o kan Population and Development Agenda sa Bicol, pigbisto kan CPD sa Bicol. Daryl Banya sa detalye. Tigmidbid kan Commission on Population and Development Bicol nasa 60 stakeholders gikan sa Manila ay naparte kan riyon na nakatuwang kan ahensya sa pagtulod kan mga Population and Development Agenda sa riyon. Sigun kay CPD Bicol Regional Director Joyce de la Paz Helvano, kabali sa mga natawan kan pagmidbid sa ginibong Stakeholders Appreciation Ceremony, iyo ang regional line agencies, academe, civil societies at man media partners sa paikan aktibidad na i-highlight ang kontribusyon kan lambang stakeholders tangarig masiguro na ang PopDev agenda kabali sa ng mga plano at coordinated ang lambang lakdang tangarig mapakusog ang serbisyo sa mga Bicolano. Mientras tanto, inasigurar kan CPD Bicol na sa taon 2026 mas papakusugun pa kanayan saan sa inang pagkipag-koordinar sa mga stakeholders at sa lokal na gobyerno o na sa mga pigko-konsiderar na unserved as in undeserved areas tangarig na mailangkaw ang kalidad kan buhay as in lambang Bicolano sa pagkipagtabangan man kan mga regional line agencies. Sa ibang na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, Sa sigurado. iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Department of Health sa Bicol nagtaon intabang sa parte mismo kan RHU duman sa Banwan kan Tigawon Camarines na-resibi kan RHU Tigawon Camarines ang health commodities gikan sa parte kan DOH sa Bicol CHD na nagkakantidad 76,647 pesos bilang tabang sa mga naapektaran kan super typhoon na si Uwan kabali sa tinawan doon asin na itinao iyo ang mga bulong, hygiene kits, water purification na tablet, water containers, surgical mask, asin breastfeeding kits. Padagos ang koordinasyon kan DOH Bicol CHD sa gabus ng mga LGU sa parte kan Bicol Region Urugna sa parte kan probinsya kan Camarines Sur parman sa tulos na medikal na pagtataunin na atensyon kan sinambit ng opisina kan salud sa Bicol Region. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, tulos-tulos nagpadaran intabang ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte asin man na Congressman na Luigi Villafuerte sa parte mismo kada banwaan kada gain sa Camarines Sur na nangangaipon intabang kana maiinom o malinig na maiinom na tubig nakaabot sa barangay kan Sampaloc Gainsa ana potable water on wheels kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinagapadara ni Gobernador Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte sigun sa mga residentes dakulang kagianan subuot ini sa sainda ninulit dain na sinda mabayad pa sa mga refilling station asin ipanggagastos subot ninda idadagdag na sa ninda para sa saindang pagkonsumo sa paagikan programang ini padagos na pighiras an malinig asin ligtas na inumo na tubig sa parte kan probinsya kan Camarines Sur dakul pa na mga bibisitaw na mga lugar asin mga barangay kana modernong ikipahing iniya na kung sain na aabuton na urual daw sigun kay Gobernador Elry Villafuerte kana probinsya kan Camarines Sur pinasalamatan kan mga residentes kana Gainsa and
espuersos asin tabang na itinatao kan gobyerno probinsyal na magkaigwasinda ni malinig na tubig na pinag-iinom sa paagi kan potable water on wheels kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ana Iriga City tinago kan Bronze of Protection pinagbisto ana Iriga City sa 2025 GSIS Seal of Protection Award sa Iloilo bilang pagbisto kan sa indang dedikasyon sa padagos na paglalapigot na protektaran ang mga city assets asin man serbisyo kan publiko sa irarom kan liderato ni Mayor Rex Cuba Oliva. Kay banana sa selebrasyon ana mga opisyal kan syudad na nakaresibi kan nasambit ng onra para man sa indang kontribusyon sa pagpapakusog kan seguridad asin man resilience sa lado kan komunidad sa tabang kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal, sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Itinutulak niya ni Camarines Sur Representatives Mig sa Villapuerti ang tulos-tulos na pagpasar kan prosopesto tanganing daina mag-expire asin na daina nagamit na data allocation kan mga subscribers basado man kay Congressman Migs Villafuerte ang prosopistong Rollover Data Act na inaprobaran kan sa iyang komitiba ana House Committee on Information and Communication Technology 2 bulan ana kakalis ana mabawal sa mga internet service providers ISF na i-profit tulos-tulos ana dainagamit na mga data. Sigun kay Congressman Migs Villafuerte inaprobaran kan sa iyang komitiba ang Committee Report 9 para man sa House Bill 87 kung sain ibinali ang House Bill 650 asin man House Bill 708. Ang House Bill 87 ini ang pinag-autor ni Congressman Ramon Jojo Revilla III, Lani Mercado Revilla, Brian Revilla, Noel Rivera asin Javier Miguel Benitez. Ang House Bill 650 ang sinasabi man na iniyo ang isinusulong ni Congressman Tubi Chancu. Sinasabi man sigun kay Congressman Villafuerte para sa mga postpaid subscribers ang daima na konsumong data ana matitipon sa uring bulan kan taon ana natada na data pwede subuot gamiton kan mga subscribers bilang mga rebates o pambayad sa masunod na subscription kaini. Ang rollover kan data mangyayari kung ana i-renew ana postpaid o prepaid subscriber ana sa iyang subscription kapag ini nag-expire. Kung dai pwedeng ma-renew, mababawasan ini nin 20% kada aldaw sagpud na nga maubos. Dai naman sakop ka na sambit na nga prosopisto ni Villafuerte ang mga nana unlimited internet data package an ISP na daiya nagsusunod ang papatawanin 50,000 pesos na multa sa kada pagbalga asin kun maotro pwedeng masuspendi asin makansila ang lisensya rehistro asin prangkisa kani sigun paman ki Congressman Luigi Villafuerte kan 5th District kan Camarines Sur. Sa iba pa niya itong detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa satuya pangunyan na mga barata sa lado lokal. Padagos niya ada maigit sanggatus na mga dating o sinasabi na digdi kasabay man kana subuot
pagkakaigwa kan mga itinatao nga tabang sa partibismo kan barangay digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur tinawan doon na maabot sa partibismo kan sisintang mga stakeholders and subuot digdi nakakuanin pagsaludo sa partibismo kan CPD sa Kabikulan. Iyan huliman kan tabang ninda sa Commission on Population and Development Bicol na maisulong ang pagkakaigwa ka na mga programa sa lado ka na population development sa Kabikulan. Sigun kay CPD Bicol Regional Director Joyce De La Paz Ivilano, kabali sa natawanin na pagbisto iyo and mga stakeholders sa lado man ka na probinsya ka na Camarines Sur, sa lado ka na academic asin na civil society, kabali na ang mga katabang nindang mga miyembros kan media nakapartner sa pagpapatalubo asin na pagsulong kan mga impormasyon sa lado kan populasyon. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta iyaon dyan sa Engineering Department. Nakaibanan ko dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. PDS Basta Bareta, sigurado.